Okay, magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naroon. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, tungkol pa rin po sa Minority Report na ginawa po nila Senador Marcoleta at Senator Amy Marcos na inilatag po sa publiko, no, ng dalawang ito. Ayon po kay Senator Lacson, ito po ay bastusan na ang laban. Yan. At nababagay daw po ito sa basurahan. Pag-uusapan din po natin, ito po tungkol po sa prangkisa ni Libiste. Ayon po dito sa mga detractors, sa mga naninira po kay Libiste, pinagkaperahan lang daw ni Libiste ang kanyang prangkisa. Yan po ang mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel, kinikilingan, may pinapanigan. Una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Iangat ko lang. Walang pagitan sa taas eh. Ayan. Okay. Simulan na po natin yung diskusyon agad-agad. Baka simulan pa ng iba yan. Talakayin natin yung mga taga Bad Aratlis. Mabuhay kayo dyan. Saka dito yung mga suki natin sa Badong Aratlis. Pindot-pindot lang, likes lang po tayo. Okay, eto na po. Sisimulan na po natin. Ping Lacson na imbierna. Ang ano nito. Na-imbierna raw po si Ping Lacson. Yung mga termino parang pangbadingdong, you know. Na-imbierna si Ping Lacson dahil dito sa bastusan. Bastusan na raw po yung ginagawa, no? Nito pong tandem ni Marcoleta at saka ni Amy Marcos. Okay. Teka lang. I-on ko lang yung ano rito sa kabila, yung ads. Sandali lang po, one second lang, 1 second. Okay, ayon po dito sa sa balita ng mula sa balita ngayon, eto pamagat ni Ping na imbierna. Kina Senators Amy at Marcoleta. Tasang ipinahayag ni Senator Ping Lacson, Senate President pro tempore at Chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee, ang matinding inis sa inilabas na Senate Minority. Nainis siya, nainis. Imbiyernang imbierna. Nainis po si Ping Lacson dahil po dito sa inilabas na Senate Blue Ribbon Committee na Senate Minority Report. Yan. Nina Senators Amy Marcos at Rodante Marcoleta. Kaugnay ito na investigasyon sa umunay maanumalyang flood control projects. Ayan, sa panayam sa onenewsstory.com, sinabi ni Lacson na ang naturang minority report ay hindi lamang paglabag sa tamang proseso ng Senado, kundi isang malinaw na pambabastos, pambabalahura, pang-insulto sa Blue Ribbon Committee dahil inunahan ito ang penal na committee report. Iyan. Bakit parang may inseguridad, Senator, Bakit parang may inseguridad tayo rito, Senator Lacson?
Sa panay, ayan, yung sinasabi nilang minority report, nagsisimbolize ng disrespect sa committee. Napaka-unfair naman na dinidisrespect nila sa pamamagitan ng minority report na pine-preempt yung final committee report ng Blue Ribbon tungkol sa flood control projects ayon kay Lacson. Dahil dito tahasan din question ni Lacson kung ano ang dapat gawin sa naturang dokumento. Ngayon, anong gagawin ko dun? Anong disposition? Trash can. Yan. Hindi rin tinago ng senador ang kanyang pagkainis sa paraan ng pagkilos ng minority. Sabay banat ng patutsada na umabot na sa usaping ng asal at respeto. Ayan. Asal at respeto na po ang usapin dito. Kung gusto nila ng bastusan, di bastusan. Aside from advising them to read the rules of Senate again, palagay ko mag-review sila ng GMRC, Good Mothers and Right Conduct. Yan po ang tinuran ni Senator Ping Lacson. Dito po sa di umano ay pambabasto sa kanya ng dalawang senador. Sa nilalaman nito, pinangalanan ang ilang personalidad na umano'y may kaugnayan sa irregularidad ng flood control projects kabilang si former House Speaker Martin Romualdez at ako Bicol Saldico at mga senador na sina Francis Escudero, Jinggoy Estrada at Joel Villanueva. Ayan mga kapatid, no? Kitang-kita po natin yung pagkadismaya ni nito pong ni Senator Lacson. Ang tanong naman sa iyo, Senator Lacson, yung bang mga tao na dismaya o natuwa na nagbigay ng sariling minority report itong sila Congressman ay sila Senator Marcoleta at Senator Marcos? Yan na kayo. Bigla tayo na uhaw. Bigla na uhaw ng laklak eh. Okay, ano po masasabi natin dito? Ito kasi, alam mo, Senator Lacson, napakatagal na. Ang dami mong delaying tactics na ginagawa dyan sa committee mo, no? Na nahalata na ng tao tapos nilalabnawan nyo. Kami suportado kung ano man na maging epekto niyan. Isa lang po ang naging epekto sa amin yan. Natuwa kami na kahit papano may mga senador pa rin pala na talagang gustong tukuyin kung sino talaga yung mga pasimuno nitong flood control, yung mga pagnanakaw sa flood control. Natutuwa kami, Senator Lacson, baliktad sa inaasahan mo, kayo lang ang nadidismaya. Sino po yung nadismaya dito? Ang nadismaya po dito, yung mga inseguridad, no? Yung may mga insecurity sa kanilang paraan ng pag-iimbestiga. Sa tingin ko, ang nadidismaya talaga rito, Senator Lacson, yung kampo mo lang. No? Pero yung mamamayang Pilipino na napakatagal nyo nang binibitin-bitin, yung mamamayang Pilipino na gustong-gusto nang malaman talaga kung sino talaga ang may sala, dito po sa flood control, sino po talaga yung mastermind. Natutuwa po kami. Kasi mapipilitan kayo eh. Mapipilitan kayo una na ituloy-tuloy. Kasi pag hindi nyo tinuloy-tuloy, eto na yung paniniwalaan ng mga tao. Dinidelay mo. Isang mula nung si Gutesa ay nag-testify, pataas na po ng pataas sana yung usapin. Hinggil patukoy na sana ng patukoy. No? Palapit na sana dun sa pagtukoy sa mastermind. Pero ano ang ginagawa mo? Tinitigil,
mahabang pahinga. Tapos, pag nagkunda ka naman ng investigasyon, sila-sila pa rin, same personality pa rin. Kitang-kita po yung yung hindi namin alam kung sinasadya ninyo na hindi umabante, o yung sinasadya ninyo na kasawaan na ng tao yung Blue Ribbon Committee hearings. Eto lang Senator Lacson tignan mo lang yung mga viewership noong hindi ko alam kung nakatatlo ba o nakaapat lang si Marcoleta. Nung si Marcoleta po, yung Blue Ribbon Committee Chairman, tignan mo lang Senator Lacson, yung dami ng nanonood at kumpara mo sa dami na nanonood sa'yo. Kasi wala po kami nakita. Tignan mo na lang kung hindi kami naniniwala na walang patutunguhan to. Ang pangunahin mong mga testigo, pinapakita po ngayon. Tinatanong ni Marcoleta, ikaw ang sumasagot. Testigo na naka-cover ang pagmumuka. Testigo na ayaw na magpakilala. Sabi nga sa post na nakita ko, si Gutesa na may muka, si Gutesa na nanumpa, si Gutesa na mayroong tinuturong krimen. Hindi nyo pinaniwalaan. Pero yung mga ni halos hindi makasagot sa mga tanong ni Marcoleta, ikaw na ang sumasalo. Yun ang kapanipaniwala. Alam mo, Senator Lacson, wag kayong... Kaya alam namin, tama yun. Tama yung pananaw mo. Dapat ka talaga mabastusan. Sa ginawa ni Marcoleta at saka ni Senator Amy. Ang tanong, gusto ba ng mga tao yung ginawa nila? Gusto ba ng mga tao na ang irekomenda ninyo, magrekomenda kayo ng sampahan ng kaso si Martin Romualdez? Yan ang gusto ng tao, ipurso mo yung mga lead. Napakarami mong sinayang na oras namin. Bilang committee chairman, ang dami mong araw na hindi nag-imbestiga, tapos pag nag-imbestiga ka, mas madrama pa. Senator Lacson, mas madrama pa yung mga press conference mo kaysa sa actual. Wala ka ng bagong testigo. Yung mga bagong mong testigo, wala naman. Kita mo, ikaw na mismo nag-conclude. Walang sapat na ebidensya kay Martin Romualdez. Bakit ka magkakaroon ng mga testigo? Hindi ba dumaan sa iyo yung testigo laban kay Martin Romualdez? Dumaan na sa iyo, wala naman palang sasabihin na sapat na ebidensya. Hindi naman pala makakapagtukoy na si Martin ay kasabwat. Ang purpose mo lang yata, Senator Lacson, linisin yung pangalan. Immediately after ng investigasyon mo, diniklara mo na wala pa ring ebidensya. Hindi ba yan yung trabaho mo? Parang ganito Merong krimen na naganap. Buong Pilipinas alam na may krimen na naganap. Pinakita ni Pangulong Marcos mismo na mayroong mga ghost project. Pinakita mismo ni Pangulong Marcos sa video na mayroong mga palpak na flood control. Nagdurog nga na semento Si BBM na mismo kumuha ng semento, dinurog sa mga kamay. Hindi po niya pinapakita na malakas siya. Ang pinapakita niya ron, yung kapalpakan ng mga proyekto ng flood control. Piruin mo yun. Semento, kumuha si BBM, dinurog sa kamay. May krimen po. Ngayon ang tanong po, pagbupo ba ang polis? Maghihintay lang po ba siya ng ebidensya?
Hindi po ba trabaho ng mga pulis para malutas yung krimen, maghanap ng mga ebidensya, maghanap ng mga testigo, maglabas ng mga pabuya kung kinakailangan para magkaroon ng lead. Di po ba ganun yung simpleng pulis? Yung mga pulis lang po sa simpleng mga estasyon ng pulis. Pag dumulog ka ng kaso, hindi naman po yung nasaktan, yung nagawa ng krimen, hindi naman po sila yung kinakailangan maghanap ng ebidensya para tugisin yung mga kriminal, di po ba? May effort. Nag-e-effort po yung mga investigador para maghagilap ng mga ebidensya. Ang dami na pong lead. No? Dati po, pag may nagturo, aalagaan na po yan. Pag meron nagturo na isang tao na ito po ang mastermind o ito po ang may kinalaman po tong tao na to, at ang tinuturo niya ay makapangyarihan, aalagaan na po yan. Poprotektahan mo na yung lead mo na yun. Imbis po na ipursu yung mga lead ni Gutesa, imbis po na ipursu yung mga lead na binibigay ni Diskaya, yung lead ni Saldico, parang titigil na uli sa pag-iimbestiga. Pag-iinipan hanggang makalimutan na ng tao. Alam po ninyo, alam nyo yung psyche ng mga Pilipino eh. Ito pong gobyerno na to, napakarami na pong naging problema ng Pilipinas under this government. Kahit 3 taon pa lang mahigit, mag-aapat na taon pa lang po ang gobyerno, naranasan na natin ng iba't ibang uri ng problema. Okay. Pero, wala po nalulutas, nawawala na lang ng interes ang mga tao. Nagkaroon po ba ng kalutasan kung bakit bigla nagtaasan yung presyo ng sibuyas? Nagkaroon po ba ng kalutasan bakit nagtaasan yung presyo ng bigas? Ng baboy? Ng sili? Nagkaroon na po ba ng kalutasan buhat nung umupo kayo? Nakikipag-matigasan na tayo sa China. Nagkaroon na po ba ng kalutasan yung problema natin sa China? Walang naipapatay yung malalaking infrastruktura. Nagkaroon na po ba ng kalutasan kung bakit wala tayong naipapatay yung malalaking istruktura? Ang dami pong dumaan. Yan mga scatter. Pinag-usapan ng napakahabang panahon. Hindi pala napakahaba, saglit lang pala. Nalutas po ba yung mga problema natin dyan sa scatter? Nakalimutan na lang, nawalan na lang ng interes sa mga tao. Ayan yung problema natin, Mr. President. Senator Lacson. Gusto naman ng tao na magkaroon ng kalutasan to. Ngayon, gumawa ng hakbang yung minority. Itinuro nila direkta. Ang mga mastermind nito, ayon sa Minority Report, ay si Martin Romualdez at saka si Saldico. Hindi na po mabubura yan sa amin. May report na eh. Kasi hodang sino po ang gumawa ng report na yan? Mga senador po yan. Ibinoto po yan ng milyong-milyong mga Pilipino. Maliitin nyo man, Senator Lacson, maliitin mo man, sabihin mo man na bagay sa basurahan, sabihin mo man na pambabasto sa iyo yan, hindi mo na mabubura sa utak ng mga Pilipino na may mga senador na naniniwala
ayon sa mga naunang investigasyon na may naniniwala na mga senador na si Martin ang ang isa sa mga mastermind nito. Ngayon, paano mo yan hihilutin? Hindi mo yan mahihilot ng mga, wala yung report na yan. Kapirasong papel lang yan na bagay sa basurahan. Ano yan? Ang tingin ba ng mga tao kay Marcoleta ay bintang lang ng bintang? Wala pong ganun si Marcoleta. Ang tingin po ng tao kay Marcoleta, isa siya sa pinakamatalinong senador ngayon. Kung hindi man siya ang pinakamatalino, isa siya sa pinakamatalino. Duterte po ako, wala po akong pakialam sa majority at minority. Duterte supporters po ako. Majority. Yung mga ganyan po, ano lang yan, pwedeng bumaliktad anytime ang kahit sino. Majority nga yung kabilang yung mga Duterte senators noong nakaraan lang eh. O nagbaliktaran yung ilan, naging minority na sila, di ba? Ang importante po, alam nyo yung sinusuportahan nyo. Duterte po sinusuportahan ko. Dati, majority sila kabilang, bumaliktad yung mga ilan sa majority, particular yung mga bilyar, naging minority. Hindi po usapin to, hindi po to katulad na US politics. Na pag ikaw ay Republican ka. Pag ikaw ay Democratic Party ka. Dito po, ang minority ngayon, bukas, sila Tito Soto, minority yan nung nagsimula yung Senado eh. Ngayon, majority. Hindi po ganyan nasusukat. Yung mga politiko po natin, hindi po yan katulad ng na baliktarin po. Anytime pwede sila maging majority, anytime pwede sila maging minority. Sa US po, kinakailangan magkaroon muna na eleksyon para magkaroon ng bagong majority. Dito po, bumaliktad lang ang ilang senador, miyembro na sila ng majority. Minority lang yan sila, Tito Soto, noong 20th Congress eh. Lilinaw ko lang po yun para hindi po kayo nalilito. Okay, balik po tayo rito sa ating pinag-uusapan, no? Ang daming sinabi ni na bastusan na raw. Ano ba yung ginagawa nyo sa mga tao? Nag-iimbestiga kayo na walang patutunguhan. Hindi pa tapos ang investigasyon, inaabsuelto nyo na si Martin Romualdez. Hindi ba pambabasto sa tao yan? In fact, wala pa nga pong report si Ping Lacson eh. Nakikita po namin Senator Ping Lacson sa tulong ng mga nakakatamad na mga dilawan at pinklawan. Nakikita po namin yung direksyon nyo. Ang direksyon nyo, biruin nyo, coordinates na problema. Hindi naman po coordinates yung problema natin. Bakit po pinapatanggap nyo na ang problema po sa coordinates? Kasi gusto nyong palabasin na konti lang talaga yung mga ghost project. Mali lang sila na nilagay ng mga coordinates. Kalokohan po yun. Hindi po kami mapapaniwala na yung mga engineer ng DPWH ay lolokohin nila ang sarili nila para lumabas na maraming ghost project. Ibig nyo sabihin, sinadya nila na maliin para pag naghanap kayo, walang ganito, the ghost project to. Ang gustong palabasin, merong proyekto, mali lang ng coordinates. Napaka-imposible po. Imposible po talaga yung gusto nyong palabasin. Okay, kaya po itong mga pagka-imbierna nyo, ito po, nagsisimbolize daw to ng disrespect sa committee. Kayo po, Senator Lacson, hindi po yung minority ang nagdi-disrespect sa
sa committee. Una, gaano kadalas kayong nag-imbestiga? Ang tagal nyo pong tumigil ng pag-imbestiga. In fact, ang gusto nyo ng imbestigahan, yung huli nyong investigasyon, ano na BIR na ba o customs? Nawalan na kami ng gana talaga Ayaw nyo na talagang mag-imbestiga. Yun po yung katotohanan. Napipilitan lang kayo dahil pinipressure kayo ng tao. Tapos galit-galitan kayo, di ba? Ang tagal nyo hindi nag-imbestiga. Tapos galit-galitan kayo na shut the F up. May mga nalalaman ka pang shut the F. Hindi mo makukuha kami sa galit-galitan mo. Ang mamamayan ng tunay na galit. Wala pa rin kayo napapanagot na ano. O, eto halimbawa. Bakit ni isang congressman wala? Alam nyo tutukan nyo lang si Martin Romualdez. Ang dami ng lead na nagtuturo kay Martin Romualdez. Hindi, pabaliktad Lahat ng tao alam na nakasabwat si Martin Romualdez dahil dun sa mga testigo. Gusto nyong hilutin Ang pronouncement mo, wala pa ring ebidensya labang kay Romualdez. Okay, punta na po tayo. Ngayon, ito, isa pa pong binabanata ng mga to, itong si Libiste. Ito po ang drama nila kay Libiste. Palibasa, marami pong mga Pilipino hindi po alam kung ano talaga yung tunay na issue. No? Ganito na lang ang ginagawa nila. Una, pinirahan. Pinirahan lang yung prangkisa. Ito po ay sa politiko. No? Pinirahan lang ang prangkisa ni Leandro Libiste, Libs. 7 ghost project sites after pulling plug on solar para sa bayan. Okay. Alam nyo po, itong mga balita na to, nakatulad nitong mga ganitong politiko, bilyonaryo, yung mga yan, no? Paninira po yan kay Libiste lang. Totoo ba yun na, alam po kasi natin yung meaning ng ghost project Pag sinabi nyo pong ghost project, nagbigay ng pondo ang pamahalaan, may kumubra. Pamahalaan, galing po sa pera ng taong bayan, nagpatayo ng tulay, nagpatayo ng mga flood control projects, mga dike. Tapos may nagpatotoo, tapos na po to. May mga pumirma ng mga taga DPWH. Sinabi ng contractor sa papeles, nakatapos tayo ng ganito, ng dike rito sa lugar na to. Tapos, pumirma po yung nag-attest yung taga DPWH. Opo, ininspeksyon namin, nakita namin na tapos na. Maganda ang pagkakayari, naaayon sa mga batas natin sa ano. Lahat po na nakapirma doon, nag-attest sila na natapos. Tapos binayaran yung kontraktor. Pero wala naman talagang ginawa. Yun po yung ghost project. Okay. Badong, di pwede rin pala yung kay Libiste. Hindi po ganun yung kay Libiste. Kay Libiste po, nakakuha po siya ng kontrata para siya po nagtayo ng kumpanya solar power. Ano ang negosyo ng solar power? Ang negosyo po ng solar power, anong tawag doon? Generation ng energy. Generation ng kuryente. Magpo-produce siya ng kuryente sa pamamagitan ng araw. Magtatayo siya ng power plant. Ngayon, kumontrata po siya sa gobyerno na magpo-provide kami ng ganitong karaming kuryente, bibilihin nyo. Nagkasundo sila. Yun po yun. No? So marami pong kumpanya si Libiste. Yung solar power, binigyan ng prangkisa para
legit na magkaroon sila ng ugnayan, legit. Kasi kung wala siyang prangkisa, mahirapan po siya mag-operate nun, di ba? Okay. So sa madaling salita, nakopo niya ba? Siya lang ba yung may prangkisa? Hindi po. Pwede pa rin pong magtayo yung iba. Alimbawa, ikaw, Telebiste. Kaya yun yung pagkakaiba eh. Unlike ng prangkisa sa radyo at sa TV, frequency yun eh. Pag nakuha na ng ABS-CBN yung Channel 2, hindi na po pwedeng kukunin yun ng iba. Limitado po yun eh, yung prangkisa na yun. Okay. Kaya kita nyo, tahimik na sila. Sabi nila nun, binenta ni Libiste yung kanyang power plant, yung kanyang negosyo na may prangkisa. Hindi po niya binibenta. Iba po yung binenta niya. Ang tanong, pwede bang magme-ari ka ng maraming kumpanya? Pwede, di ba? Hindi naman po bawal yun eh. Kaya takantaka po ako rito sa pinagtataka nila. Hindi po ako tagapagtanggol ni Libiste. No? Ang sinasabi ko lang, sinisiraan nila si Libiste. Bakit nila sinisiraan? Kasi si Libiste ay nagpulgar ng Cabral Files. Si Libiste ay anong tawag natin dyan? Binubulgar niya yung mga katiwalian sa gobyerno sa pamamagitan ng mga insertion, sa pamamagitan ng kung sino yung mga proponent. Makikita na po natin o nakikita na po natin. Ngayon lang nung nagbubulgar to si Libiste. Dahil nagalit sa kanya yung mga Panginoon, kaya sinisiraan po siya. Legit po yung business ni Libiste. O ano sabi ni Libiste? Hinahamon kayo. Hindi nyo naman siya makakasuhan. Wala naman kayong maikakasong totoo sa kanya dahil legit yung business niya. Kaya lahat po yan, paninira lang. Uso na ngayon na magkasuhan, eh, di ba? Kinasuhan ni Libiste si French Castro. Bakit po hindi siya pwedeng balikan ng kahit sino kung may ginawa talaga siya? Kung meron talagang mali sa ginawa niya. Oh. Si Barsaga nga, ang daming kaso eh. Libel. Nagsampa na ngayon si Valeriano. Kaso na naman. Teka lang muna. Segue muna tayo konti kay Barsaga. Takantaka ako sa inyo. Kayong mga nagkakaso kay Barsaga. Mas matitindi nga sinasabi ni Pulong. Direkta kayo pinagsasabihan ni Pulong na binayaran kayo. Kaya kayo sa impeachment, binayaran kayo. Bayaran kayo. Matagal na kayong tinitira ni Pulong. Di ba? Sa mga nagkakaso po, kay Barsaga. Bakit hindi nyo po kasuhan si Pulong? Ang tagal-tagal nang bumabanat sa mga kapwa niya congressman si Pulong. Bakit hindi nyo man lang o bakit si Barsaga sangkatuta kagad yung inyong ikinasok kay Barsaga? Alam nyo kung bakit? Kasi bata. Akala nyo kakayanin nyo. Si Pulong, kaya nyo ba si Pulong? Matagal na kayong binabanatan ni Pulong. Wala kayong lakas na loob na kasuhan si Pulong. Diba? Duterte kasi si Pulong, papalagan kayo. Si Ante Claire. Hindi pala, Franz Castro ba nasabi ko? Claire Castro. Pero yun, taga Malacanang, kinasuhan ni Libiste. Pwede bang hindi balikan yan kung may kakaso-kaso kay Libiste? Anytime dapat, kung may ghost. Hindi po yan, ang ghost project po, iba po yung sa kuryente. Ang kasunduan nila ng gobyerno,
Ang kasunduan po nila ng gobyerno, magpo-provide ka ng ganito karaming kuryente. O kasunduan. Pero hindi po magbabayad ang gobyerno kung wala kang kuryenteng binigay, kaya wala pong ghost project. Wala kang ginawang kuryente. Hindi ka nag-produce ng kuryente. Ano bibili namin sa iyo? Magbebenta ka ng kuryente. Ang kasunduan natin, halimbawa ako gobyerno, ikaw si Libiste. Mag-produce ka ng kuryente, bibilhin ko. Hindi ka produce. Ano bibilhin ko? Kaya lang, nakakontrata tayo, kaya bibigyan kita ng penalty, lintik ka. Dapat sa iba na ako nakipagkontrata. Sa'yo ako nakipagkontrata, hindi ka pala gagawa ng kuryente. Ganun po yun. Ano po pagkakaiba nun sa Ghost Project? Ghost Project, pinayaran yung mga kontraktor kahit walang ginawa ni isang araw. Hindi po, bukod ang sinasabi ko po, okay po yung si Rason kasi private citizen yun eh. Feeling niya, binanatan siya si Rason po, nagkaso. Yung mga congressman po, dalawa na po nagkakasong congressman kay Parsaga, na kapwa nila congressman. Si Puno at saka si Valeriano. Mga congressman po itong pinag-uusapan natin. Ang tanong ko sa kanila, ang lakas ng loob ninyo na magkaso kay Barsaga. Bakit hindi nyo kinakasuhan? Matagal na kayong binabanatan ni Pulong Duterte. Bakit hindi nyo makasuhan? Takot kayo kasi Duterte. Yan yun. Diba? Tapang-tapangan kayo sa bata. Pero pagdating sa totoong matatapang, tehin bukiki kayo. Pag kinasuhan nyo si Pulong, paano kayo babaliktad pag presidente na si BP Sara? Baliktarin kayo. Oy, thank you very much kay Sweet Bliss na nagbigay po sa atin ng 1,600 yen. Yan. Sabi po ni Ma'am Sweet Bliss, damdam po ang Blue Ribbon hearings. The evolution of our lawmakers is so alarming. Maraming salamat, Madam, sa iyong pakape na 1,600 yen. Uso pa pala pakape. Kayo dyan, kayo dyan sa Bandaratelis, magpakape naman kayo. hindi, hindi uso sa Bandaratelis yung pakape. Okay, punta pa po tayo rito, no? Sa mga ibang yun po yun, no? Ang usapin po kay Libiste, meron po siyang kumpanya na may kontrata before po siya maging congressman. 'Di ba? May kumpanya siya, may kontrata sa gobyerno, kaya nagpe-penalty po siya. Pero yung 24 billion, hindi po niya kumpanya yon, binenta niya na yon. Yung yun po yung hindi maunawaan ng mga nagtatanong na reporter eh. Yung mga reporter po na nagtatanong, gigil na gigil eh. Eto na naman po, ano? Teka lang, pinirahan ba ni Leandro Lebiste yung prangkisa niya? Depende po sa inyong pananaw yun. Alam ko nagbenta siya ng kanyang kumpanya na walang prangkisa. At yan po ay sinabi ng bumili. No? Na kuryente po sila dyan. Kuryente po dahil yung mismong bumili ang nagsabi na walang prangkisa. Hindi po nila kinakailangan ng prangkisa. Siguro may prangkisa na yun. Meralco bumili. Dati na may prangkisa yung Meralco, bakit aanin niya yung prangkisa? Hindi po yan katulad ng TV na kinakailangan. Sa tingin niyo ba walang prangkisa yung Meralco? Di ba meron ng prangkisa yan? Ani naman nila yung prangkisa. Di ba? Kaya nila binili yun. Siyempre, uso yung solar eh. Eto, bibili na lang nila. Hindi na sila magtatayo.
Hindi naman po Shell, hindi naman po mga anong kumpanya yan, hindi naman po gawa-gawang kumpanya yan. At yan po mga transaksyon na yan before pa siyang pumasok na congressman.